Nagsalita na po si Sara Duterte. Okay? Nagsalita na po si Sara Duterte pero wala siyang sinagot. Alam niyo yon? Ganyan po talaga si Sara Duterte, no? Napansin niyo ba na ganun yung ugali niya? Kapag sumasagot po siya sa mga issue tungkol sa kanya, sumasagot lang siya pero wala siyang sinasagot. I mean, nagsasalita lang siya pero wala siyang sinasagot. O, di ba? So sabi ngayon dito mga kababayan, no, sabi dito. Ito sabi ni Sara, no? Official statement. Ito Office of the Vice President, di ba? The Vice President is in on personal trip with her family overseas. Her departure received the necessary approvals as evidenced by the travel authority issued by the Office of the President dated July 9, 2024. So ibig sabihin pala mga kababayan, pinayagan pala si Sara Duterte ni PBBM na umalis. Kasi meron palang approval noong July 9. Okay yun, sige, okay lang yan, di ba? We thank the public for respecting the privacy of the other membership of the other members of the family. Okay. So ngayon, ang ginawa ni Sara Duterte, sinangkalan na naman yung presidente. Hindi pinayagan ako Sabi ni Sara ano bang problema? Pinayagan ako ng presidenteng umalis. July 9 pa lang pinayagan na ako. Hindi yun ang point. Ang point dito mga kababayan, bilang isang vice president, nangako ka na uunahin mo muna yung taong bayan bago ang sarili. Tayo mga ka-streetwise, no, tayo mga simpleng mamamayang Pilipino lang tayo, okay lang na unahin natin sarili natin. Di ba? Okay lang. Ako may sarili akong buhay, kayo may sarili kayong buhay, okay lang yan. Pero ikaw po ay tumakbo bilang vice presidente, nangako sa constitution natin, nag-oath ka bilang vice presidente na tutuparin mo yung constitution. Sabi ng constitution, bilang isang elected officials, bayan muna bago sarili. So ngayon mga kababayan, kung pinayagan ka ng presidente, desisyon mo yan kung tutuloy ka ba o hindi habang binabagyo po ang Pilipinas. Di ba? Agree, di ba? Agree. Press one doon sa nag-agree. Sa mga DDS na bobo na hindi nag-agree, pakamatay kayo. So ngayon mga kababayan, ito, sabi pa dito, the timing of the trip coinciding with Typhoon Karina is unfortunate. Nonetheless, the Disaster Operations Center of the OVP, institutionalized by the Vice President, is always ready to assist families affected by calamities. Okay. So sabi ni Sara Duterte dito, di ba? Ano coinciding? Di ba? So ibig sabihin coincidence. So coincidence. Di ba? So dapat nag-decide ka. Ano ba? Alam ko naman mga kababayan di ba? Alam ko naman na talagang sinto-sinto talaga itong si Sara Duterte. Yun nga lang mga kababayan, to the rescue po si Super Tae. Yan Alam niyo mga kababayan, itong si Amy Marcos, sobrang insecure talaga nito sa kapatid niya. Meron pong kumakalat na ngayon, na video ngayon. Hanapin niyo lang sa internet, nakita ko to Hanapin niyo lang sa internet. Meron kumakalat po na video ngayon na doon po sa zona ni PBBM, nag-standing ovation po lahat. Si Amy Marcos hindi. Di ba? Di ba? Okay. Okay, tama, may tanga din ni Argo, no? Okay. So, 'di ba, yung pagmahal ng bigas, ginagawa na ng solusyon 'yan, at yung pagmahal ng bigas dahil po 'yan sa rice certification law. Paulit-ulit. 'Di ba? Kaya nagmahal ang bigas dahil po sa rice certification law. So ngayon, kung si PBBM po ay nagko-concert, at least nagpaalam. Alam natin kung nasaan. 'Di ba? Si PBBM po pumunta ng concert kasama sa concert ng Coldplay. Nagpaalam. 'Di ba? Pinagmalaki pa. Ang problema ni Sara Duterte mga ka-streetwise, wala siyang sinabi kung saan siya pupunta. Basta kasama niya lang daw pamilya niya. Ang problema dito mga kababayan, ang pinuntahan po ni Sara Duterte, concert din. Concert po ni Taylor Swift. Hindi kasi mga kababayan, ayan ang point dito mga ka-streetwise Di ba? Pagkasalanan naman ng presidente, aminin naman natin Pero syempre, yung pagtaas ng presyo ng bigas, katangahan ni Duterte yan. Kaya nga ngayon, nagkaroon ngayon na panukalang batas ngayon sa House na yung rice certification law po ay riribasahin.
Oh. Kasi naman, no, sobrang katangahan talaga ni Duterte, eh. Kasi isipin nyo, no, base po sa rice verification law, tinanggalan po ng karapatan yung NFA na mag-import ng bigas. Kasi nga daw magnanakaw ang NFA. So, ang ginawa ni Duterte, tinanggalan ng karapatan yung NFA na mag-import ng bigas, nilipat sa negosyante. Ang tanga, di ba? So, imbis na linisin yung NFA, ang ginawa ni Duterte, nilipat sa mga negosyante yung pag-import ng bigas. So, ano nangyari? Hoarding. Hoarding nangyari. Oh. So, bobo eh. Tigil-tigilan nyo nga ako, no, napaka-bullshit niyang sinasabi ninyo, no. So, sabi dito, no, oh, Amy Marcos on VP Duterte's Germany trip, she didn't know there was a storm. So, ibig sabihin pala tanga si Sara Duterte. O, di ba? Ipagtatanggol ngayon ni Amy Marcos si Sara Duterte, sabi ni Amy Marcos, di ba, na hindi naman alam ni Sara na merong bagyo. Putang ina, di ba? Vice President ka, hindi mo alam na may bagyo ang Pilipinas. Di ba? Isipin mo yan, no? Vice President ka, hindi mo alam na may bagyo ang Pilipinas. Sabi ni Amy Marcos yan, ha? Anong klaseng Vice President ito? Oo. Ingot eh, no? Hindi nga mga kababayan kasi, yung concert ni Taylor Swift, marami naman siyang pera. Pwede naman paunahin niya na lang yung mga anak niya, tsaka yung asawa niya. O kayo muna umalis. O may trabaho ako, nangako ko sa taong bayan na unahin ko yung Pilipinas. Pasensya na. Alam ko matagal na natin pinagplanuhan ito, pero nangako ako. Yun nga lang, baliwala na po talaga sa kanya. Tapos gusto nyo pa na magpresidente, tanga-tanga nyo naman. Di ba? So continue natin dito na sabi dito. Oh. Sabi dito. Okay, continue. Senator Amy Marcos defended Vice President Sara Duterte who was criticized for leaving the country amid calamity. Duterte and her family left the country early Wednesday morning while many areas were grappling with the devastation caused by the effect of the super typhoon Karina. International name, blah, 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 di ba? And forfeited southeast monsoon. So ngayon mga kababayan, nauna pong dumating yung bagyo sa Pilipinas, di ba? Nauna pang umalis si Sara Duterte sa bagyo. Isipin nyo, di ba? Tingnan nyo, no? Yung bagyo, naunang dumating sa Pilipinas. Tapos si Sara Duterte umalis. Nauna pa siyang umalis sa bagyo. Tapos sasabihin ni Amy Marcos, hindi niyo naman alam na may bagyo. Diyos ko, Amy. Walang yan. Oh. Oh, sabi pa dito. Sabi pa dito. Hindi, mga kababayan, kung si PBBM to, na kunwari ginawa ni PBBM to, nanood ng F1, tapos may bago sa Pilipinas, magagalit ako. Hindi nga. Di ba? Agree ba kayo doon? Just 1,200 na nanonood? Kunwari ngayon, Karina, o binabagyo yung Pilipinas, binaba ang Pilipinas, tapos makikita natin si PBBM pumuntang Singapore, nanood ng F1. Magagalit ako sa presidente. Kayo ba hindi kayo magagalit? Ako magagalit ako. Oh, ganoon lang din yun. Parehas lang yun. Parehas lang yun kay Sara Duterte. Oh. Sabi dito, no? Sabi pa dito, no? Ano pa eh. Lumulusot pa eh. Matagal ng plano yon at hindi naman niya alam na may bagyo. Pambihira naman. Pambihira ka talaga, I mean, no? Haba ng baba mo, no? Marcos said in an interview in Manila on Thursday. So, kanina. Okay? So, ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Here's a look at the rest of Swift's International Eras Tour scheduled before she returned stateside. So ito Germany. So sa July 24, kahapon, nag-concert na si Taylor Swift. Tapos bukas, sa sunod na araw, sa 27, concert ulit ni Taylor Swift sa Germany. 'Di ba? Tapos sa 28. So ngayon, kung sinasabi kasi ni Amy Marcos na matagal na pinagplanuhan ito, so ibig sabihin nun mga kababayan, matagal na rin po kasi na merong schedule si Taylor Swift ng concert sa Germany. Last year pa lang po. Last year pa lang, sinabi na po ng
ni Taylor Swift na meron siyang world tour. Isimulan po ito sa 2024. At nung last year pa po mga kababayan, may schedule na po talaga sa Germany. So ibig sabihin nun, matagal na rin po talaga pinagplanuhan ni Sara Duterte ang pumunta sa Taylor Swift concert. Not unless mga kababayan na babawiin natin itong sinabi natin kung sasabihin ni Sara Duterte na hindi siya pumunta. Kasi ako nakikita ko mga kababayan, wala siyang ibang pwede puntahan sa Germany kundi yung concert po ni Taylor Swift. Kasi po kasama po yung mga anak. Oh, tapos ano pa? Beer festival pa pala. Sakto. O nga pala. Beer festival rin pala sa sa Germany. Nagsimula ata ito noong 2024 din, di ba? Oh. Ayan eh. Pag sinabi ni Sara na, ay, hindi ako nanood ng Taylor Swift concert. Kasi bakit natin sinasabi na nanood siya ng Taylor Swift concert? Kasi mga kababayan, kasama yung mga anak. At alam naman po natin na karamihan po talaga ng mga fans ni Taylor Swift mga kabataan. Di ba? At saka alam nyo kung ano nakakatawa dito mga kababayan, pumunta siya ng Naiya Airport, Naiya or Davao Airport, di ba? Naka-face mask. Di ba? Naka-face mask. So para kunwari hindi siya makilala. Walang yaban naman, no? Sa lumba-lumba mo ba naman katawan, sa bato-bato mong katawan, kahit nakatakip yung mukha mo, makikilala ka eh. Hindi nga, di ba? Parang, ay teka nga, tatakpan ko yung mukha ko para hindi ako makilala. Hindi po siya half German. Ano siya? Yung nanay niya kasi, half German. Half German yung nanay niya. So kung si Sara Duterte po, ay anak po na isang half German, ang lumalabas dito, 1/4 German siya. Di ba? Tapos yung tatay ni Sara Duterte na si Digong, ang lahi po nun Shepherd. Oo, 3/4 Shepherd yon. So bali German Shepherd po yung lahi ni Sara Duterte. 1/4 German, 3/4 Shepherd. So German Shepherd po siya. Wala! Sara Duterte na. So ngayon, tandaan natin sabi ni Sara Duterte, no? Ito yung sinabi ni Sara Duterte, no? Nung nangako siya bilang vice presidente, no? Ako, si Sara Duterte, ay taimtim kong pinanunumpaan o pinapatohanan at natutuparin ko ang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo o Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Pangangalagaan ko at ipagtatanggol ang konstitusyon. Papatupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglingkod sa bansa. Oh, itatalaga ang aking sarili. O ibig sabihin nun, uunahin mo yung sarili mo. Ito yung oath mo nung naging vice presidente. O itatalaga ko ang aking sarili sa paglilingkod ng bansa. So ibig sabihin nun, uunahin mo yung Pilipinas bago sarili mo. Ayan eh. Kasi mga kababayan, kahit sabihin po ni Sara Duterte na nagpaalam siya, ito yung pagkakataon na kailangan ka ng taong bayan. Inuna mo pa rin yung sarili mo. Oh. Maniniwala na sana ako kasi alin yung yung German Shepherd. Di ba? Ano ba yan? Diyos ko, no? Ewan ko ba, no? Pero ito yung usap-usapan namin mga vlogger na si Taylor Swift po ay pumunta po si Sara Duterte po ay nanood po ng Taylor Swift concert. Pinag-usapan namin yan. Not unless, no, babawiin namin yan kung sasabihin niya na hindi siya pumunta. Ang problema nga kasi kay Sara Duterte, sumagot na nga lang, wala pang laman, walang sustansya. Ayan, no? Oh, anong klaseng sagot yan? Para ka lang nagsalita ng walang laman. Ayan, no? Ito yung statement niya, no? O may nakuha ba kayong sagot dito? Wala. O, di ba? Isipin mo yan, no? Ewan ko ba? Kasi ito lang, no? Kung ako si Sara Duterte, ang gagawin ko, sige na, schedule na yan. Tumakbo akong vice presidente eh. Obligasyon ko yun, tumakbo ako eh. Nanalo ako eh. O ngayon, planado na, pamilya natin. O sige, palis na tayo. Ay, putang na, merong bagyo. So, kayo na lang umalis. Pasensya na, mga anak. Kayo muna, iwan ako dito. Kasi una, mga kababayan kasi,
Yung pagtakbo bilang vice presidente, dapat yung 6 na taon, naka-mindset ka na unahin mo yung Pilipinas. 6 na taon lang yan. O, di ba? O. O kita mo, di ba, Bobo, di ba? O, wala kang function yung vice presidente. Eh, ano ba yung pinangako niya? Di ba? Ganyan po talaga kabobo yung mga DDS, no? O, walang function ng vice presidente. Ayan ang sinasabi ng mga DDS eh. Ang may function yan, ang may obligasyon dyan, presidente. Kasi siya yung presidente. So, ngayon, paano na yung pinangako mo? Na unahin mo yung Pilipinas. Unahin mo yung sarili mo. So, wala na yon. Ganyan po kasi yung mga DDS, mga kababayan, no? Wala po silang pakialam kahit po na napaka-inconsistent po ng mga Duterte. Isipin nyo, di ba? Sabi ni Duterte dati, ang presidente bangag. Tapos babawiin niya, ay hindi naman bangag yan eh. Tapos bangag na naman. Tapos meron siya interview kahapon, ay hindi, okay naman si Marcos. Napanood niyo yung interview ni ano kahapon? Ni Duterte? Kasama niya si Bobong Mark Lopez tsaka si Tricy Cruz Angeles. Ang bait-bait ni Duterte doon, di ba? Inconsistent. Sanay na sanay po talaga itong mga Duterte fanatics na, di ba, na binabarurot sila ni Duterte. Bobo yun, mga kababayan. Kapag yung iniidolo mo, hindi consistent sa mga sinasabi, tanga-tanga ka na lang para maniwala pa sa kanya. Di ba? So yun, mga kababayan, so maraming salamat sa inyo lahat. So dyan po sa 1,200 po nanonood. So di pa po nakakapag-like, palike na rin po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Sara Duterte at ni Amy Marcos. Nagpaalam naman pala eh. Nagpaalam naman pala eh. So thank you, mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa Team Replays o kaya bukas. Salamat po. Thank you po. Tingnan po natin kung makapag-live stream po tayo mamaya, no? Salamat po. Thank you po, no?